Ang paalong telepono sa tabing ama kahit naka-silent mode ay sapat na upang gisingin si Clara mula sa kanyang mababaw na pagtulog. 2:00 ng madaling araw, hindi ito ang unang beses. Dati, tuwing gabi, mahimbing ang tulog ni David sa tabi niya. Ang kanyang pahinga ay parang musika sa kanyang tainga. Ngayon, may iba. Isang malamig na puwang ang pumapagitan sa kanila, hindi lamang sa pisikal kundi maging sa emosyonal. Umiktat si David at nakunwari siyang tulog, ngunit alam niya na ang panginginig ng screen ay nagpapahiwatig ng isang mensaheng hindi para sa kanya. Ang pinto ng banyo ay bahagyang nakabukas, mula doon ang mahinang liwanag ay sapat upang silayan ang gilit ng mukha ni David na nakaharap sa kabilang direksyon. Isang amoy ng kakaibang pabango, hindi ang karaniwan niyang ginagamit, ang sumingaw mula sa kanyang buho na nakdala ng isang hindi may paliwanag na pagdududa sa puso ni Clara. Humigpit ang kanyang hawa sa kumot, nanginginig ang kanyang ngalabi habang pinipigilan ang hikbi na nagbabanta na kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang amoy na iyon, hindi rosas, hindi lavender, hindi ang sariwang. Amoy ng sabon na lagi nitong ginagamit pagkatapos maligo ay isang matamis, mabigat na pabango na may halong maskinot na tila nakmula sa ibang mundo, isang mundong hindi siya kasama. Tila ito ang huling pata na bumuhos sa balde nganyang pasensya at patanggi. Napakasakit. Ang bawat peg-alok ng telepono sa nakaraang buwan, bawat lihim na pagtawag na dini niya sa kalagitnaan ng gabi, bawat biglang paglami ng kanyang bala sa tabi ni David, ang lahat ay bumalik, pinaksama-sama sa isang nakapangingilabot na katotohanan. Dati ang bawat hininga ni David sa tabi niya ay nagdadala ng kapayapaan, ng katiyakan. Ngayon, ang bawat isa ay tila isang nakatagong akusasyon, isang palatandaan ng pagtataksil na hindi pa niya lubos na naunawaan ngunit labis ng nararamdaman. Ipinikit ni Clara ang kanyang mata, desperadong umasa na kapamuli niya itong idilat. Ang lahat ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit ang amoy ay nanatili, lumalabas mula sa mga hibla ng unan ni David, mula sa manipis na espasyo sa pagitan ng kanilang mga katawan. Tila ba pinupuno nito ang buong silid? Sinasakal siya sa sarili niyang tahanan, sa sarili niyang silid tulugan, sa sarili niyang kama. Ang kama na minsan ay saksi sa kanilang matamis na pagmamahalan, ngayon ay naging isang malamig na entablado na lihim at kalungkutan. Ang kanyang lalamunan ay masikip, ang kanyang mata ay nanunuyo, ngunit ang luha ay ayaw lumabas. Tila ba ang kanyang katawan ay napagod na rin sa pagluha, naubos na ang bawat patang kalungkutan. 2:00 ng madaling araw, ito ang oras ng mamulto, ng mga lihim, ng mga kasinungalingan na lumulutang sa hangin. Sa labas, ang gabi ay tahimik, ang tanging tunog ay ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso na tila sumasabay sa pagtalbok ng oras sa digital clock sa tabing ama, 2:07 AM, 2:08 AM. Ang bawat tikta ay parang isang martilyo na tumatama sa kanyang kaluluwa. Binibilang ang mga sandali ng kanyang pagdurusa, naalala niya ang kanilang mga unang taon. Ang pagtulog sa tabi ni David noon ay parang yakap ng kalitasan. Ang bigat ng kanyang braso sa kanyang baywang, ang init ng kanyang hininga sa kanyang bato, ang ligtas na pakiramdam na walang anumang makakasira sa kanila. Ang gabi ay para sa kanilang dalawa, para sa pagpapahinga, para sa matatamis na bulungan, para sa mga pangarap na kanilang sabay na bubuin. Ang mga telepono ay nakasarado, kung hindi man ay nakatago sa malayong sulok na silid. Hindi kailanman nagiging sanhi na anumang paghihiwalay, lalo na sa gitna na gabi. Isang matamis na haplos ng kamay ni David sa kanyang pisngi ang sumagi sa kanyang alaala. Nakangiti siya noon. Ang kanyang mata ay punong-punong ga pagmamahal. Ang kanyang boses ay malambing na bumulong ga, mahal kita, Clara, ikaw lang ang buhay ko. Ang masalitang iyon ay tila parang isang lumang kanta na ngayon ay nag-iwan lamang ng pait sa kanyang dila. Nasaan na ang David na iyon? Ang lalaking iyon na kayang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan laban sa mundo? O hindi kaya nagkamali lang siya, nabulag siya sa pag-ibig at ang lahat ay ilusyon lamang? Bumalik siya sa kasalukuyan sa malamig na katotohanan ng kanyang kama. Sumasakit ang kanyang dibdib. Naging mabigat ang kanyang ulo.
na parang nilalagyan ng tontonaladang problema. Ang amoy pabango ay patuloy na bumabalot sa kanya. Hindi ito ang amoy ngang panibagong bagasa, ito ay amoy ngang pagtataksil ngang lumbay ngang wakas. Ang pag-iling ng kanyang telepono kanina ay hindi na lamang isang simpleng abala. Ito ay isang kumpirmasyon, isang hudyat na ang kanilang mundo ay unti-unting gumuguho. Sinubukan niyang huminga ng malalim upang pakalmahin ang nag-aalimpuyong damdamin sa kanyang kalooban. Ngunit ang bawat paglanghap ay tila nagdadala lamang ng mas maraming amoy nga iba. Mas maraming patunay ngang pagdududa. Ang amoy ay hindi lang nasa buhok ni David, tila ito ay nasa kanyang damit, sa kanyang balat, sa hangin na kanilang nilalanghap. Ang pabango ay hindi agresibo, hindi rin mura. Ito ay isang sopistikadong amoy na tila nagpapahiwati ng isang babaeng may klase o isang babaeng nagpapanggap na may klase. Sino siya? Ang tanong na iyon ay umalingaw sa kanyang isip, mabilis na parang bala. Isang walang katapusang serye nga mga mukha ang sumagi sa kanyang isip mula sa kanilang mga kaibigan, sa mga kasamahan sa trabaho ni David hanggang sa mga babaeng minsan niyang nakita sa kapihan. Bawat mukha ay nagdadala ng isang saksa ng panibagong sakit. Ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang gumapang sa malamig na puwang sa pagitan nila. Walang init. Walang bakas ng katawan ni David na tila naiwan ng init doon. Ang kanilang kama na minsan ay isang mainit na pugat, ngayon ay parang isang malaking, walang saysay na diserto. Ang distansa ay hindi na lamang pisikal. Ito ay isang kailaliman, isang walang hanggang bangin na tila humahati sa kanilang pagitan, na patuloy na lumalalim sa bawat paglipas ng oras. Sa dilim, tinitigan niya ang likod ni David. Ang kanyang katawan ay tila matigas, tensyonado. Ang kanyang paktulok ay hindi na mahimbing, hindi na payapa. Ang dating malalim at regular na paghinga ay ngayon ay mababaw at paminsan-minsan ay humihinto na parang nagpipigil ng isang bagay. Pinipigilan ang hininga, pinipigilan ang damdamin, pinipigilan ang katotohanan. Ngayon, naiba ang musika sa kanyang tainga. Ito ay isang disonan na korong paktatago at pakdadalam hati. Pumikit ulit si Clara. Naalala niya ang isang gabi, marahil 5 taon na ang nakalipas. Makasama silang nanonood ng lumang pelikula, nakayakap sa sofa, ang mga unan ay nakakalat sa sohig, naktawanan sila sa mga lumang biro, nakwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Nang gabing iyon, tinanong ni David, "Clara, kapag tumanda tayo, gusto ko pa ring maging ganito. Ikaw at ako, walang ibang mahalaga." Ang salitang iyon ay tumata sa kanyang puso, nagbibigay sa kanyang seguridad na panghabang buhay. Ngayon, ang mga salitang iyon ay parang isang malupit na paalala ng kanyang kamangmangan, ng kanyang pagiging bulag. Ang mga salitang iyon ay parang lumang pangako na nabura na sa pagkakalimot, o mas masahol pa, sinadayang burahin. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabaro at ang bawat paglunok ay mahirap. Ang pangingining ng screen kanina alam niya at alam din ni David na hindi para sa kanya ang mensahe. Sino ang makikipag-ugnayan kay David ng 2:00 ng madaling araw nang may ganoong pagkaapurahan, maliban kung ito ay isang taong may espesyal na lugar sa kanyang buhay? At bakit kailangan pang makunwari si David na tulog kung wala naman itong itinatago? Ang matanong na ito ay paulit-ulit na naglaro sa kanyang isip, bawat isa ay masakit kaysa sa nauna. Walang lohika sa kanyang kasinungalingan, maliban kung ang kasinungalingan mismo ang lohika. Ang bahagyang bukas na pintuang banyo ay nagbigay mahinang liwanag na sapat upang silayan ang gilit ng mukha ni David. Sa ilalim ng liwanag na iyon, tila mas matalim ang kanyang feature, mas malalim ang anino sa ilalim ng kanyang mata. Mugang pagod si David, ngunit hindi pagod sa trabaho. Pagod sa pagtatago. Marahil, pagod sa pagpapanggap. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang pahinga ay mababaw. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay nananatiling misteryoso. Hindi ito ang mukha ng isang lalaking payapa sa kanyang pagtulok. Ito ang mukha ng isang lalaking may pinagkukublihan. Ang direksyon ng kanyang mukha nakaharap sa kabilang direksyon ay parang isang simbolo ng kanyang pagtalikod sa kanya. Isang matalas na kirot ang sumalubong sa puso ni Clara. Dahan-dahan, itinulak niya ang kumot mula sa kanyang katawan.
Ang lamig ng silid ay umakap sa kanya, halos kasing lamig ng kanyang damdamin. Naupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang ngapa ay nakasayad sa malamig na sahig. Sa loob ng ilang sandali nanatili siya doon, hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Tumayo ba? Maklakat-lakat, harapin si David, o makunwari na rin na walang alam hanggang sa kaya niya. Ang pangalawang opsyon ay hindi na possible. Ang pabango ay patuloy na sumisingaw, hindi siya bibigyan ng kapayapaan. Ito ay isang patunay na hindi na niya maaring balewalain. Ang amoy ay hindi lang isang amoy, ito ay isang mensahe, isang kumpirmasyon na kasing lakas ng isang sigaw. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noon, Clara, ang pag-ibig ay parang isang hardin. Kailangan mong alagaan, diligin at protektahan mula sa mga damo. Kapag may damo, bunutin mo kaagad bago pa lumaki at sumakal sa lahat ng bulaklak. Ngayon, tila ang hardin niya ay napuno na ang damo at huli na yata ang lahat para bunutin ang mga ito. Ang mabulaklak ay nalantana at ang lupa ay naging tuyo at matigas. Bumuntong hininga si Clara. Ang tahimik na buntong hininga ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. Ang sakit ay pisikal na kumakalat mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang braso at paa. Ang pagod ay hindi na lamang pisikal. Ito ay pagod ng kaluluwa. Gaano katagal pa niya kayang tiisin ito? Gaano katagal pa niya kayang magpanggap na ang lahat ay mayos? Tumingin siya sa bintana. Ang buwan ay nakasabit ng mataas sa kalangitan. Ang kanyang liwanag ay malambot ngunit malungkot. Ang mapuno sa labas ay tila walang buhay. Ang kanilang madahon ay hindi gumagalaw sa hangin. Ang buong mundo ay tila natutulog maliban sa kanya. Ang kanyang puso ay gumising sa isang bangot na ayaw matapos. Ang alaala ng isang tanghali ay bumalik sa kanya nga 3 taon na ang nakararaan. Nakaroon silang picnic sa parke sa ilalim-lilim ni isang malaking puno. Si David na nakahiga sa kanyang hita ay nakangiti habang kinuwentuhan siyang pangarap nito sa hinaharap. Gusto ko ang isang malaking bahay, Clara, na may hardin para sa iyo at mga anak na tumatakbo. Pero higit sa lahat, gusto ko na ikaw ang kasama ko sa bawat umaga, sa bawat gabi, hanggang sa patanda. Ang kanyang mata nun ay kumikinang sa pag-asa, puno ng pagmamahal. Ang kanyang kamay na nakahawa sa kanyang kamay ay mainit at puno ng pangako. Nasaan na ang mapangakong iyon? Naglaho ba ito kasama ng hangin? O binigyan niya lang ng ibang babae? Ang sakit na dulot ng alaala ay mas malakas pa kaysa sa kape na kanyang ininom kaninang hapon. Para itong isang matalim na pirasong salamin na tumusok sa kanyang puso. Ang pagmamahal na minsan ay naramdaman niya para kay David ay unti-unting napapalitan ng isang mapait na halong kalungkutan, pagtataksil at pagdududa. Maraming beses na niyang sinubukan na kausapin si David tungkol sa kanyang pagiging malayo, tungkol sa kanyang pagiging abala. Ngunit sa bawat pagkakataon binabalewala lamang siya ni David. Pagod lang ako, Clara, maraming ginagawa sa trabaho. O huwag kang Clara, wala kang dapat ipag-alala. Ang kanyang salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Pinipigilan siya sa pagsasalita nga. Katotohanan na matagal na niyang nararamdaman. Ang gaslighting kung tawagin, ang pagpaparamdam sa kanya na siya ang may problema, na ang kanyang nararamdaman ay walang saysay, ngunit ang pabango na ito ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ay isang konkretong ebidensya. Hindi ito maaring balewalain. Hindi ito maaring pakmulan lamang nganyang imahinasyon. Ang amoy ay totoo. Ang amoy ay nakakapinsala. Tumayo si Clara. Ang kanyang mapaa ay tila nang hihina. Ngunit ang isang kakaibang lakas ay unti-unting lumilitaw sa kanyang kalooban. Ito ay hindi ang lakas ng pagmamahal o pag-asa. Ito ay ang lakas ng isang babaeng nasaktan, ng isang babaeng naguguluhan, ng isang babaeng handang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Naglakad siya patungo sa bintana, iginuhit ang kurtina at tiningnan ang madilim na kalangitan, walang bituin, walang liwanag, tanging ang malalim na dilim na tila sumasalamin sa kanyang kalooban. Ang kwento ng kanilang pag-ibig ay nagsimula sa isang araw na puno ng sikat ng araw, isang araw na puno ng pagtawa at pag-asa. Naalala niya ang unang pagkakataon na nakita niya si David. Nasa isang coffee shop sila nakaupo sa kabilang lamesa.
Si David na may suot na formal na polo shirt at nakasalamin ay abala sa kanyang laptop. Hindi niya sinasadya, nahulog ang kanyang panyo at sabay nilang dinampot. Nagkatinginan sila at doon nagsimula ang lahat. Isang ngiti, isang kape, isang pag-uusap na humantong sa maraming pag-usap. Mga tawag sa telepono na nagtatagal hanggang madaling araw. Mga text messages na nagpapangiti sa kanya kahit sa gitna ng kanyang trabaho. Ang pakiramdam na tila nakahanap siyang kanyang kapares, ang nawawalang pirasong kanyang puzzle. Nasaan na ang lalaking iyon na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na kumpleto siya? Ang lalaking iyon na kayang paktawanan ang kanyang sarili, na kayang makinig sa kanyang nga problema ng walang pahuhusga, na kayang magbigay nga init sa bawat yakap. Ang lalaking iyon na ang namata ay nagsasalita ng libu-libong pangako at ang kanyang ngiti ay parang sikat ng araw sa isang maulap na araw. Ang mga alaala ay parang mga saksa sa kanyang puso, mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Ang kanilang engagement proposal ay isa sa mga pinakamasayang sandaling ng kanyang buhay. Nasa isang rooftop garden sila sa ilalim ng mga bituin habang nagpe-play ang paborito nilang kanta. Lumuhod si David, kinuha ang maliit na kahon na may singsing at sinabing, Clara, mahal ko, gusto kong makasama ka habang buhay. Pakakasalan mo ba ako? Hindi na niya kailangang mag-isip. Isang mabilis na ang lumabas sa kanyang bibig, sinundan ng luha ng kagalakan at isang matamis na halik. Ang singsing ay kumikinang sa ilalim ng buwan, isang simbolo ng kanilang walang hanggang pagmamahalan. Ngayon, ang singsing na iyon ay tila mas mabigat sa kanyang daliri, isang malaming na piraso ng metal na nagpapaalala sa kanya ng isang pangako na tila nabasag na. Napakasakit ng pag-iisip ng lahat ng iyon ay maring maging isang kasinungalingan o marahil isang pagmamahal na lumipas na. Bakit? Anong nangyari? Kailan nagsimula ang lahat? Ang matanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isip, walang kasagutan. Tila ba ang bawat araw na lumipas ay nagdadala ng mas maraming hiwaga, mas maraming kadiliman. Inabot niya ang isang frame ng larawan sa kanyang bedside table. Ito ay ang kanilang larawan sa kasal. Ang kanilang mga mukha ay puno ng saya at pag-asa. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa isang direksyon. Ang puting belo niya ay kumikinang. Ang itim na tuksedo ni David ay angkop na angkop. Ang lahat ay perpekto. Ang lahat ay parang isang panaginip na natupad. Ngunit ngayon, ang larawan na iyon ay parang isang libingan ng kanilang nakaraan, isang paalala ng isang bagay na nawala na at hindi na may babalik. Ang saya sa kanilang nga mata ay ngayon ay tila parang isang mapanlinlang na alaala. Ang kanilang ngiti ay hindi natuto. Pinahit ni Clara ang isang patak ng luha na hindi niya na malayang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang maluha ay nakaroon ng kakaibang lasa mapait, maalat at puno ng kawalan ng pag-asa. Ang pagtulok ay malayo sa kanya. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa maposibilidad sa maposibleng sitwasyon. Nakikita niya si David na nakikipag-usap sa ibang babae, nakangiti, nagtatawanan. Ang kanyang nga mata ay kumikinang sa paraan na hindi na nito nagawa para sa kanya sa mahabang panahon. Nakikita niya ang iba, isang babaeng marahil ay mas bata, mas maganda, mas bago, na nagbibigay kay David ng isang bagay na hindi na niya kayang ibigay. Ang ideyang iyon ay isang saksak sa kanyang puso. Ito ay humahantong sa kanya sa isang kailaliman ng pagdududa sa sarili. Hindi ba siya sapat? Na kulang ba siya? May ginawa ba siyang mali? Sinimulan niyang suriin ang bawat pakilos niya sa nakaraang buwan, sa nakaraang taon. May sinabi ba siya na nakasakit sa kanya? May ginawa ba siya na nagtulak sa kanya palayo? Ang matanong na ito ay nagsimulang maglibot sa kanyang isip na tila maanino na sumasayaw sa dilim. Ngunit agad niyang itinigil ang paisip na iyon. Hindi ito ang kanyang kasalanan. Anuman ang kanyang naging pakukulang, hindi ito sapat na dahilan para sa pagtataksil. Ang pag-ibig ay tungkol sa komunikasyon, tungkol sa paglutas ng problema, hindi sa paghahanap ng kaligayahan sa ibang tao. Ang kasal ay isang pangako, isang sumpa, isang banal na ugnayan. Hindi ito isang laro na maring iwanan kapag hindi na masaya. Bumalik siya sa kama, ngunit hindi siya humiga. Naupo lamang siya dun, nakatingin sa kadiliman habang ang maoras ay dahan-dahang lumilipas. Ang pabango ay nanatili,
Isang patuloy na paalala ng kanyang paghihirap. Ang kanyang nga mata ay nanunuyo, ngunit hindi siya makapikit. Ang kanyang isip ay aktibo. Pinoproseso ang bawat detalye ng kanyang bagong, masakit na katotohanan. Ang pagsikat ng araw ay tila napakalayo. Ang paisip na kailangan niyang mapanggap na ang lahat ay mayos sa pagising ni David ay nabibigay sa kanya ng panibagong pasanin. Paano niya magagawang tumingin sa kanyang nga mata at makunwari na hindi niya alam? Paano niya magagawang ngumiti at magtanong, kamusta ang tulok mo? Samantalang ang kanyang mundo ay gumuho sa gitna ng gabi. Ang lamig ay unti-unting kumakalat sa kanyang katawan, hindi lang sa pisikal kundi maging sa emosyonal. Nararamdaman niya ang isang uringang manhid. Ang sakit ay napakalalim na, tila ba naabot na nito ang ruro at ngayon ay unti-unting nagiging manhid na lang. Ang ganitong pakiramdam ay mas nakakatakot pa kaysa sa matinding sakit. Ito ay parang pagtanggap sa isang katotohanan na hindi niya kayang baguhin. Dati ang bawat araw ay may kahulugan. Ang bawat sandali ay puno ngang pag-asa para sa hinaharap. Ngayon, ang hinaharap ay tila walang kasiguraduhan, malabo at puno ngang takot. Ang kanyang pagkatao ay tila unti-unting nababawasan, nagiging anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang dating masayahin at punong buhay na si Clara ay tila nawawala na. Narinig niya ang isang mahinang tunok mula sa banyo, isang maliit na paggalaw, isang mahinang tunok ng tubig na tumatama sa lababo. Si David, gumising na ba siya o nakpapanggap pa rin? Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, naghahanda sa kung anuman ang mangyayari. Ang kanyang makamay ay nanlamig at ang kanyang lalamunan ay masikip na kunwari siyang tulok. Ipinikit ang kanyang nga mata ng mariin. Pinipilit ang kanyang pahinga na maging regular. Ito ang parehong taktika na ginamit ni David sa kanya kanina. Ang pagpapanggap ay naging isang laro na nilalaro nila ngayon sa isa't isa. Isang tahimik na labanan ng lihim at kasinungalingan. Ang ironiya ay hindi nawala sa kanya kung gaano kadali itong naging kabaliktaran ng kung ano ang kanilang buhay. Naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng kama. Malamig na espasyo sa tabi niya. Bumalik si David sa kama. Hindi niya narinig ang pagbubukas ng pintong banyo na nangahulugang isinara ito ni David ng tahimik. Ang tunok ng kanyang pahinga ay mas regular na ngayon, mas payapa. Naktagumpay ba siya sa kanyang pagpapanggap? O baka talagang nakatulok na siya? Ang pabango ay tila mas mahina na ngayon? O baka sanay na ang kanyang ilong? Ngunit ang alaala nito ay nanatili nakaukit sa kanyang isip. Hindi na niya ito makakalimutan. Ito ang amoy ng kanyang pagkabigo, ng kanyang pagdurusa. Napatuloy ang gabi, napatuloy ang pag-isip ni Clara. Ang oras ay tila bumagal, bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tiktak na orasan ay nagdadala ng mas maraming pasanin, mas maraming kalungkutan. Wala siyang magawa kundi ang huminga, mag-isip at magdusa sa katahimikan. Ang kanyang isip ay isang larangan ng digmaan na puno ng alaala, mga tanong at mga kinatatakutan. Ang maalaala ng kanilang honeymoon sa Palawan ay umalingawnaw sa kanyang isip. Ang malinaw na asul na tubig, ang puting buhangin, ang maaraw na puno nga paglangoy at pagtawa, ang gabi na puno nga romansa sa ilalim nga bituin habang nauusap sila tungkol sa kanilang nga plano, kanilang nga pangarap, ang nga halik na puno nga passion, ang nga yakap na puno nga seguridad, ang pakiramdam na tila wala silang problema sa mundo, na ang kanilang pag-ibig ay sapat na para sa lahat. Ang mga sandaling iyon ay tila napakalayo, parang isang panaginip na hindi niya kailanman nararanasan. Ang katotohanan ngayon ay malupit, malamig at walang puso. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at ang kanyang labi ay nanginginig. Gusto niyang sumigaw, umiyak, magwala, ngunit hindi niya magawa. Ang isang hindi may paliwanag na puwersa ay pumipigil sa kanya, pinipigilan ang bawat emosyon na gustong kumawala. Tila ba ang kanyang katawan ay na-freeze sa takot, sa pagkabigla, sa sakit. Ang kanyang buhay ay isang libro na ngayon ay may bagong kabanata. Isang kabanata na ayaw niyang basahin, ngunit kailangan niyang harapin.
ang kanyang kinabukasan na minsan ay malinaw at maliwanag, ngayon ay malabo at puno ng mga posibilidad na ayaw niyang isipin. Ang kanyang pagmamahal kay David na minsan ay matatag at hindi matitinag, ngayon ay tila gumuho na, nag-iwan lamang ng mapirasong sakit at pagdurusa. Hindi na siya makapagtitis, hindi na siya makakabalik sa pagtulok na parang walang nangyari. Ang gabi na ito ay isang turning point. Ang gabi na ito ang hudyat ng pakbabago. Ang amoy ng kakaibang pabango ay magpakailanman na magiging marka sa kanyang kaluluwa, isang paalala ng isang gabi kung saan gumuho ang kanyang mundo. Naramdaman niya ang init sa kanyang mamata, ang maluha ay nagbabanta na bumaksak. Ngunit pinigilan niya ito. Hindi niya hahayaang makita ni David ang kanyang kahinaan. Hindi niya hahayaang malaman ni David kung gaano siya nasasaktan. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging malakas para sa kanyang sarili, para sa kanilang mga anak, kung sakaling matuloy ang kanilang pangarap. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang mata. Ang dilim ay nanatili, ngunit mayroong isang maliit na kulay abo na lumilitaw sa labas ng bintana. Ang madaling araw ay malapit na, ang gabi ay malapit ng matapos at isang bagong araw ay sisikat. Ngunit ang bagong araw na iyon ay hindi magdadala ng pag-asa. Ito ay magdadala ng isang bagong hamon, isang bagong labanan na kailangan niyang harapin. Ang kanyang buhay ay hindi na magiging pareho. Hindi na siya magiging pareho. Ang pabango ay lumutang pa rin sa hangin. Isang tahimik ngunit malakas na kumpirmasyon ng kanyang pinakamasamang takot. Isang paalala na ang simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay ay nagsimula sa 2:00 ng madaling araw sa isang pag-alo ng telepono at sa isang amoy na hindi niya kailanman malilimutan. Ito ang amoy ng pagtatapos ng kanilang pag-ibig at ang simula ng isang bagong paglalakbay para sa kanya, isang paglalakbay na puno ng sakit, pagdududa at sa huli pagtuklas. Ang kanyang kama ay parang isang lumulubog na barko at siya ay nakasakay dito nag-iisa habang naghihintay ng pagsikat ng araw na magdadala ng masagot o marahil mas maraming tanong. Ang kanyang puso ay humihigbi, ngunit ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Nakafocus siya sa maliit na kulay abo na lumilitaw sa labas na bintana, sinusubukang humanap ng kahit anong senyales ng pag-asa o kahit anong dahilan para magpatuloy. Ngunit ang lahat ay tila malabo, parang isang panaginip na ayaw magpakita ng kaliwanagan. Ang mundo ay umiikot, ngunit ang kanyang mundo ay tila huminto. Ang lamig na yumakap sa kanya ay hindi na lamang mula sa hangin, ito ay mula sa lup. Isang lamig na bumabalot sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa. Naalala niya ang kanilang mga tawanan, ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga pangarap. Ang mga pangarap na iyon ay ngayon ay parang mga piraso nga basag na salamin na kakalat sa sahig at hindi na may babalik pa. Ang kanilang pagmamahalan ay parang isang lumang bahay na unti-unting gumuho at siya ay nanatili sa loob, nag-isip kung paano niya lilisanin ang ngalabi ang isang bagay na minsan ay kanyang tahanan. Ang bawat pahinga ni David sa tabi niya ay tila nadadala ng mas maraming pait. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang siga. Ang kanyang pagpapanggap ay isang masakit na paalala ang kanilang lumalaking distansya. Ang kanyang mundo ay gumuho at siya ay naiwan sa gitnang maguho, nagisa sa dilim ng madaling araw. Ito ang huling gabi na magpapanggap siyang walang alam. Ito ang huling gabi na hahayaan niyang balutin siya nga kasinungalingan. Sa pagsikat ng araw, kailangan niyang humanap ng lakas. Kailangan niyang harapin ang katotohanan gaano man ito kasakit. Ang pabango ay patuloy na bumabalot sa kanya, isang huling paalalang gabi na napabago sa lahat. Ang gabi na kung saan ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho at siya ay naiwan upang humanap ng isang bagong landas sa gitna ng maguho ng kanyang pag-ibig. Ang landas na iyon ay hindi pa malinaw, tila isang ulap na bumabalot sa lahat ng kanyang nakikita. Ngunit alam niya na kailangan niya itong tahakin kahit pa ang bawat hakbang ay puno ng tinik. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay tila isang sugat na malalim na bawat tibok ng kanyang puso ay nagpapahigit sa kirot. Hindi na ito ang kanyang dating puso. Ang pusong puno ng pag-asa at pag-ibig. Ito ay isang puso na ngayon ay tatat ng sugat na nagmamakaawa para sa kapayapaan na hindi niya alam kung kailan o paano niya matatamo. Ang kanyang buong pagkatao ay nagre-rebelde sa katotohanan, ngunit ang kanyang isip ay walang awa na ipinipilit ang bawat detalye
bawat amoy, bawat tunok ng nakaraang gabi. Ang maliit na kuleabo sa labas ng bintana ay unti-unting lumalawa, nagiging isang maputlang asul na nagbabadyang umaga. Ngunit para sa kanya, ang liwanag na iyon ay hindi kaaliwan, kundi isang masakit na paalala na kailangan niyang harapin ang araw na ito, na kailangan niyang bumangon at humarap sa isang mundo na biglang naging dayuhan. Ang mga ibon ay nagsisimulang umawit sa labas, ang kanilang mga huni ay tila pilit at hindi naayon sa kanyang pagdadalamhati. Dati, ang kanilang nga awit ay nagdudulot ng kagalakan, isang paalala ng isang bagong araw. Ngayon, ito ay tila isang matalim na tunok na nagpapalalim lamang ng kanyang kalungkutan. Ang simoying hangin na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana ay nagdadala ng amoying sariwang umaga, ngunit hindi nito kayang alisin ang nakakasuklam na pabango na kumapit sa kanyang unan, sa kanyang kumot, at sa bawat hiblangang kanyang pagkatao. Ito ang tahanan na pinangarap nilang buin, ang tahanan kung saan sila magkakasama, magkakapamilya, matanda. Ngunit ngayon, ang bawat dingding, bawat kasangkapan ay tila nagtatago ng isang masakit na lihim. Ang larawan nila sa bedside table, kung saan nakangiti sila maghahawa kamay sa tabing dagat noong kanilang anibersaryo, ay tila nanunukso sa kanya. Ang mangiting iyon ay tila pagkangayon, ang pagmamahalan na ipinapakita ay isang ilusyon lamang. Paano niya kayang tumingin sa mga larawang iyon nang hindi nakaramdam ng pagkasuklam, nang hindi nararamdaman ang lason ng pagtataksil na dumadaloy sa kanyang ugat? Ang pag-ibig na inakala niyang matatag, ang pundasyon ng kanyang buong buhay, ay biglang naging buhangin na dumulas sa kanyang makamay. Ang alaala ng bawat halik, bawat yakap, bawat matamis na bulong sa dilim ay bumabalik na may kasamang malaking pasakit. Naalala niya ang araw na nakakilala sila, ang kislap sa mga mata ni David, ang kanyang ngiti na nakpatunaw sa kanyang puso. Naalala niya ang kanilang unang date, ang kanilang unang halik sa ilalim ng buwan, ang gabi na nag-uusap sila hanggang madaling araw, nagbabahagi ng kanilang mapangarap at takot. Ang bawat sandali ay tila perpekto, isang mosaik ng mga alaala na nagbubuo ng isang magandang kwento. Ngunit ngayon, bawat piraso ng mosaik na iyon ay tila basag. Ang kanilang kagandahan ay nabalutan ng madilim na anino. Ang salitang mahal kita na kanyang narinig mula kay David ay ngayon ay tila walang laman, isang hungka na pangako na madaling binaliwala. Ang tiwala na kanyang inilaan, ang buwang pagtitiwala na kanyang ibinigay, ay ngayon ay tila isang pananalik sa isang Diyos na hindi nag-exist. Ang kanyang lalamunan ay masakit na parabang mayroong nakaharang na bato doon. Ang kanyang ngalabi ay tuyo at pumapalya. Kung makakaya lamang niya, sisigaw siya ng malakas hanggang sa mawalan siya ng boses. Umiyak hanggang sa maubos ang kanyang luha. Magwala hanggang sa wala na siyang lakas. Ngunit ang kakaibang pagpipigil ay nananatili. Tila ba ang kanyang pag-isip ay mayroong sariling mekanismo ng depensa? Pinipigilan ang labis na damdamin upang hindi siya tuluyang bumaksak. Tila ba ang kanyang katawan ay nagbibigay sa kanya ng huling pagkakataon upang makahinga? Upang makaisip ng malinaw bago siya tuluyang lunurin ng emosyon. Ito ay isang uri ng kalmado na mas nakakatakot kaysa sa anumang pagtaas ng galit. Isang kalmado na may nakatagong bagyo sa ilalim. Ang init na nararamdaman niya sa kanyang mga mata ay nanatili, ngunit ang mga luha ay hindi pa rin bumubuhos. Hindi niya hahayaan, hindi ngayon. Kailangan niyang maging matatag. Hindi para kay David, kundi para sa kanyang sarili. Para sa hinaharap na kailangan niyang buin ng mag-isa. Ang ideya ng pagiging mag-isa ay bumabalot sa kanya ng matinding takot. Isang takot na mas malalim pa kaysa sa sakit ng pagtataksil. Paano niya kakayanin ang lahat? Paano niya haharapin ang bawat araw ng walang karamay, ng walang inaasahang suporta? Ang kanyang buhay ay tila isang puzzle na biglang nawala ang lahat ng piraso. At siya ay nakatayo sa harap ng isang walang laman na frame. Walang ideya kung paano muling buuin ang lahat. Ang kanyang buhay
na minsan ay mayroong direksyon at layunin, ngayon ay isang malawak na disyerto. Ang kanyang pangarap na minsan ay kasama si David, ngayon ay naglaho na parang usok. Ang pangarap na magkaroon nga anak, na maging isang pamilya, na bumuong isang tahanan na punong kawanan at pagmamahalan ay naglaho na sa isang iglap. Ang pangako ni David na forever ay ngayon ay tila isang malupit na biro, isang bagay na pinaniwalaan niya ng buong puso, ngunit madaling pinasamantalahan. Ang sakit ng pagkawala ng pangarap na iyon ay mas masahol pa kaysa sa sakit ng kanyang personal na pagkabigo. Ito ay ang pagkawala ng isang hinaharap na kanyang pinlano, ng isang paasa na kanyang pinanghawakan. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at ang kanyang madaliri ay bahagyang nanginginig. Gusto niyang abutin ang kanyang telepono, tawagan ang kanyang pinakamatalik na kaibigan o ang kanyang ina at ibuhos ang lahat ng kanyang damdamin. Ngunit alam niya na hindi niya magagawa, hindi pa ngayon. Kailangan niya ng oras upang iproseso ang lahat. Kailangan niya nga oras upang makahanap nga salita, upang magkaroon nga sapat na lakas, upang ibahagi ang kanyang kalungkutan. At higit sa lahat, kailangan niyang oras upang harapin si David, upang tanungin siya, upang pilitin siyang sabihin ang katotohanan. Ang bawat salita ay kailangan niyang planuhin ng mabuti. Bawat hakbang ay kailangan niyang pag-isipan. Hindi na siya ang inosenteng babae na madaling maniwala. Siya ay isang babaeng nasugatan, ngunit determinado na lumaban. Ang tunok mula sa labas ng kanilang silit ay nagsimulang maging mas kapansin-pansin. Ang tunok na sasakyan na dumadaan sa kalye, ang huningang ibon na mas lumalakas, ang malalim na pahinga ni David sa tabi niya. Ang pahinga ni David ay tila isang pisil sa kanyang puso, isang paalala na ang sanhi ng kanyang pagdurusa ay nasa tabi lamang niya, mahimbing na natutulog, tila walang pinagdaanan, tila walang kasalanan. Ang pagtulog ni David ay tila isang dago sa kanya, isang insulto sa kanyang paghihirap. Paano niya nagagawang matulog ng mahimbing habang ang kanyang mundo ay gumuho? Ang tanong na iyon ay gumugulo sa kanyang isip, nagpapalaki sa kanyang galit, at nagpapalalim sa kanyang pagkabigo. Dahan-dahan gumalaw siya, ang bawat paggalaw ay tila isang mabigat na pasanin. Ang kumot ay naging isang pader sa pagitan nila, isang pader na hindi na niya kayang sirain. Ang kama na minsan ay kanilang santuaryo, ngayon ay isang arena ng sakit at pagtataksil. Ang amoy ng babango ay tila mas lumalakas habang gumagalaw siya, kumakapit sa kanyang balat, sa kanyang buho, sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Gusto niyang tumalon mula sa kama, lumayo, maligo, hugasan ang lahat ng bakas ng gabi na iyon, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Hindi niya hahayaang malhindi, niya hahayaang malaman ni David ang lahat ng ito, hindi pa ngayon. Kailangan niyang lumabas ng silit na ito ng may dignidad, ng may kontrol, kahit pa nang nangalit ang impyerno sa loob niya. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw, ngunit pinipigilan niya ang lahat. Pinipilit itago ang bawat sugat. Sa ngayon, ang kanyang pag-iya, ang kanyang galit, ang kanyang pananangis ay mananatiling pribado, nakatago sa isang kailaliman na tanging siya lamang ang nakakaalam. Hindi niya hahayaang makita ni David ang kanyang pagbaksa, ang kanyang paghihirap. Ito ang huling pirasong kanyang sarili na hindi niya hahayaang nakawin pa. Ito ang kanyang huling depensa laban sa lubos na pagkawasak. Ang pagpipigil na ito ay parang isang matalim na sibat na unti-unting sumusugot sa kanyang puso. Ngunit mas gugustuhin niyang saksakin ang sarili niya kaysa ipakita ang kanyang kahinaan sa taong sumira sa kanya. Ang malamig na simoy ngang hangin mula sa bukas na bintana ay nagdala ngang amoy ngang sariwang umaga, ngunit sa kanya ito ay nagdadala lamang ngang alingaw-ngaw ngang kanyang paghihirap. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kisame, habang ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga alaalang minsan ay kay ganda, ngunit ngayon ay unti-unting nagiging nakamamatay na lason. Naalala niya ang araw na una niyang sinabi kay David na mahal niya ito. Sa ilalim na nakikinang ng mga bituin, sa isang tahimik na dalampasigan, ang salitang iyon ay lumabas mula sa kanyang puso ng buong katapatan. Ang mga mata ni David ay kumikinang sa ilang buwan, at ang ngiti nito ay kay tamis, kay init. Mahal din kita. Higit pa sa salita, ang sagot ni David sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Ngayon,
Ang ala-alang iyon ay parang isang matalim na balaraw na tumusok sa kanyang puso. Ang bawat salita, bawat yakap, bawat pangako ay tila isang malaking kasinungalingan, isang mahusay na pagganap na nakubli sa isang masakit na katotohanan. Ang kanyang lalamunan ay nanatiling tuyo at masakit. Ang bawat paglunok ay parang 1,000,000 karoyom. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at ang kanyang mga daliri ay automatikong gumagalaw. Naghahanap ngang anumang bagay na makakapitan ngunit walang silbi. Naramdaman niya ang init ng katawan ni David sa kanyang tabi, isang init na dating nabibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit ngayon tila napapasiklap ng isang apoy ng galit sa kanyang kaluban. Gusto niyang itula si David, layuan, kadyat na lumayo sa pahawa nito, sa presensya nito, sa lahat ng sumisimbolo sa pagtataksil nito. Ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw, isang estatwang sakit at pagkabigo. Ang kanyang puso ay nagdurugo sa tahimik na paraan. Hindi niya hahayaang ang init na ito ay maging sanhi ng kanyang pagbagsak. Kailangan niyang maging matatag. Ang kanyang isip ay nagsimulang magplano, isang mekanismong depensa na kusang gumagana kahit sa gitna ng kanyang pagkawasak. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng masagot na hindi mapapasubalian. Hindi niya hahayaang balewalain lamang ang kanyang nararamdaman, ang kanyang hinala. Hindi niya hahayaang ipagayla ni David ang katotohanan. Hindi na siya ang babaeng bulag sa pag-ibig na madaling maniwala sa bawat matatamis na salita. Siya ngayon ay isang babaeng may sugat ngunit isang babaeng may determinasyong lumaban para sa kanyang sarili, para sa kanyang karangalan, at para sa katotohanan. Ang bawat salita ay kailangan niyang timbangin, bawat galaw ay kailangan niyang pag-isipan. Ang kanyang sariling pagkabuhay ay nakasalalay sa kanyang kakayahang manatiling matino sa gitna ng kanyang emosyonal na kaguluhan. Ang mga alaala ay patuloy na bumabalik, tulad ng mga multo na ayaw siyang iwan. Naalala niya ang araw na pinili nila ang kanilang unang apartment. Tuwang-tuwa silang naglakad sa bawat silid, nakplano kung paano nila sisimulan ang kanilang bagong buhay. Ang kwarto ay magiging paborito nila, ang lugar kung saan sila magpapahinga, magmamahalan at magbabahagi nga panilang nga pangarap. Ngayon, ang kwartong iyon, ang kama na iyon, ang dingding na iyon ay tila mayroong boses, sumisigaw ngang pagtataksil, nagpapaalala sa kanya ng mga kasinungalingan. Ang bawat pamilyar na bagay ay tila nagiging mapanghusga. Ang bawat anino ay tila nagkukubling nga mga lihim. Ang apartment na iyon na minsan ay kanilang santuaryo ay ngayon ay isang piitan ng kanyang sakit. Ang kanyang mamata ay nanatiling tuyo, ngunit ang init na nararamdaman niya sa likod ng kanyang mata lukap ay lumalala. Ang sakit sa kanyang dibdib ay nagiging mas matindi, tila ba mayroong nakapulupot na lubid sa kanyang puso, humihigpit sa bawat pahinga. Ang hangin ay tila naubos at ang bawat pahinga ay isang pagsisikap. Ngunit nanatili siyang kalmado sa panlabas, ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Ang kanyang kalamnan ay tense, naghihintay, nagpaplano. Ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis, tulad ng isang computer na nagpoproseso na napakaraming impormasyon. Sinusubukang ayusin ang lahat ng kaganapan, lahat ng hinala, lahat ng ebidensya. Ang pahinga ni David ay nanatiling regular at payapa. Ang tuno na iyon ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang pandinig, parang isang malupit na paalala ng kanyang kapayapaan habang siya ay nadurusa. Paano niya nagagawang matulok ng ganun kahimbing? Walang bakas ng pag-alala, walang senyales ng pagsisisi. Ito ba ang pagtulok ng isang taong walang konsensya o isang taong napakahusay magtago ng kanyang damdamin? Ang tanong na ito ay nagpalalim sa kanyang galit, nagbigay ngang bagong lakas sa kanyang determinasyon. Kung kaya niyang magpanggap ng ganito, kung kaya niyang itago ang katotohanan ng ganito kahusay, kung gayon kailangan niyang maging mas matalino, kailangan niyang maging mas mahusay sa kanyang paghahanap ng katotohanan. Ang liwanag mula sa bintana ay nagsimulang maging mas maliwanag. Ang madilim na kulay ng gabi ay dahan-dahang nawawala. At ang kulay rosas at kahel ng bukang liwaway ay nagsimulang sumilip. Ang bagong araw ay dumarating at sa kanya, ito ay hindi nangangahulugang bagong pag-asa, kundi bagong pagsubok. Paano niya haharapin ang araw na ito? Paano niya haharapin si David?
Paano niya gaganapin ang kanyang sarili, ang kanyang damdamin, ang kanyang galit, ang kanyang sakit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nagsasabi, hindi ko kaya. Ngunit ang isang bahagi ng kanyang sarili, ang isang bahagi na ayaw sumuko, ay sumisigaw pabalik, kailangan mong kaya. Ang amoy nga pabango na kumapi sa kanyang balat ay tila lumalakas sa bawat paglipas ng oras. Ito ang pabango na ginagamit ni David. Ngunit mayroong kakaibang amoy na nakahalo, isang amoy na hindi pamilyar, isang amoy na nagbibigay sa kanyang kaba. Isa itong mas matamis na amoy, mas babay, at sa pag-isip pa lamang nito ay kumukulo na ang kanyang dugo. Gusto niyang bumangon, tumakbo sa banyo, hugasan ang lahat ng bakas ng pagtataksil na iyon mula sa kanyang katawan. Gusto niyang linisin ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa, mula sa kadilimang bumabalot sa kanya. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili, ang kanyang kalamnan ay nanatiling nakakapit sa kama, sa kanyang posisyon. Kailangan niyang maging matalino, kailangan niyang hintayin ang tamang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magliwanag sa dilim, isang kakaibang liwanag na hindi nagmumula sa luha kundi sa isang matinding determinasyon. Kung ito ang katapusan ng kanilang kwento, kung ito ang pagtatapos ng lahat ng kanilang binuo, kung gayon ay hindi niya hahayaang maging isang tahimik na pagwawakas, hindi niya hahayaang magwakas ng walang laban, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang tiwala, ang kanyang buong pagkatao ay binigay niya ng buo at hindi niya hahayaang balewalain lamang ang lahat ng iyon ng walang kapalit, ng walang paglilinaw, ng walang paghaharap. Ang kanyang galit ay nagbibigay sa kanya ang kakaibang lakas, isang uringang malamig na apoy na gumagapang sa kanyang ugat. Ang matunok mula sa labas ay mas lumalakas, ang maibon ay nag-awitan, ang masasakyan ay dumadaan sa kalye, ang mundo ay nagpapatuloy, tila walang kamalay-malay sa bagyo na nagaganap sa loob nga kwartong iyon, sa loob nga kanyang puso. Ito ay isang masakit na paalala na ang kanyang mundo ay gumuho, ngunit ang mundo ay patuloy na umiikot. At kailangan niyang umikot kasama nito. Kailangan niyang manatiling matatag. Kailangan niyang magpatuloy. Ang ideya nga pakbangon mula sa kama nga pakharap sa araw nga pakharap kay David ay parang isang mabigat na pasanin. Ngunit ang ideya nga pananatili sa kama nga pagday nga kanyang sakitay mas nakakatakot. Ang pananatili ay nangangahulugang pagtanggap, pagpayak na ang kanyang sakit ay lamunin siya ng buo. Hindi. Hindi niya hahayaan iyon. Ang kanyang panginginig ay nagbatuloy. Ngunit ito ay hindi panginginig ng takot o kawalan ng pag-asa, kundi ng isang nagngangalit na apoy sa kanyang kalooban na naghahanap ngang labasan. Isang labasan na hindi magiging tahimik, hindi magiging pasibo. Ang pagtaas ng araw ay nadala ng mas malinaw na paningin sa silid. Ang bawat detalya ng kanilang silid tulugan ay tila nagbabago sa kanyang paningin. Ang mga litrato sa dingding, mga ngiti na minsang nagpapakita nga tunay na kaligayahan, ngayon ay tila nagtatago ng mapanlinlang na lihim. Ang maregalo na binili niya para kay David o binili ni David para sa kanya na nakalagay sa masang tabi nga ma ay tilam nga anino nga karaan nga paalala nga mga sandaling minsan ay pinahahalagahan. Ngayon, ang bawat isa ay tila nagiging patunay, nagiging piraso na ebidensya sa isang kaso na kanyang nililitis sa kanyang isipan. Ang isang munting figurine na binili nila sa kanilang honeymoon. Ang isang aklat na sabay nilang binasa at may mga sulat sa gilid. Ang mga ito ay mga relik ng isang pag-ibig na akala niya ay totu. Pinikit niya ang kanyang nga mata, sinubukang palayasin ang nga imahang iyon, ngunit ang kadiliman sa likod ng kanyang talukap ay puno rin ng nga alaala. Ang maalaala ng kanilang unang pagtatagpo, ang mga matatamis na salita na sinabi ni David, ang init ng kanyang yakap. Ang lahat ay tila isang malaking kasinungalingan, isang masalimuot na pagtatanghal na idinisenyo upang balutin siya sa isang bulang ilusyon. Ang pag-isip na ang lahat na iyon ay maring maging peke na ang ngiti, ang halik, ang pangako ay walang iba kundi isang maskara, ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sugat. Ito ay isang sugat sa kanyang kaluluwa, isang sugat na tila walang lunas. Ang amoy nga pamilyar na pabango ni David na ngayon ay nahaluan ng mas matamis at mapanlinlang na halimuya ay patuloy na bumabalot sa kanya. Ito ay kumapit sa mga kumot, sa mga unan at sa kanyang sariling balat.
Bawat paginga niya ay tila lumalanghap nga pagtataksil. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling nakapirmi, nakikinig, naghihintay. Ito ay isang labanan sa pagitan ng kanyang damdamin at ng kanyang lohika. Ang kanyang damdamin ay nagsasabing bumangon at harapin ang lalaking iyon, gisingin siya at ipagsigawan ang lahat ng kanyang sakit. Ngunit ang kanyang lohika ay nagsasabing manatiling kalmado, maging mapanuri at mangalap ngang mas maraming ebidensya. Ang kanyang isip ay nagsimulang maganap ng pattern na palatandaan na maaring hindi niya napansin nun. Ang mga huling buwan, ang mga pagbabago sa pag-ugali ni David, ang mga huling oras na siya ay umuwi, ang mga pagtawag na hindi niya sinasagot, ang mga biglaang lakad, ang bawat maliit na piraso ng impormasyon na minsang pinawalang saysay niya bilang normal na bahagi ng kanilang buhay ay ngayon ay nagiging pulang bandera. Ang kanyang tiwala ay naging kanyang bulag na pananampalataya at ngayon ay sinisingil siya nito ngang malaking halaga. Ang pananakit nga ulo ay nagsimulang sumakit. Ang kanyang ulo ay tila napupuno ng ingay, nga katanungan, nga hinala. Ang araw ay tuluyang sumikat at ang silid ay lumiwanag sa isang kulay kahel na ginto. Ang liwanag ay tumama sa muka ni David na nakatungo sa unan. Ang kanyang pagtulog ay tila walang anumang pag-aalala. Ang kanyang tahimik na muka ay nakpahirap sa kanya. Paano niya nagagawang magpanggap ng ganun kahusay? O ito ba ang tunay niyang mukha, isang taong walang pakiramdam, isang taong may kakayahang manipulahin ang damdamin ng iba ng walang pagsisisi? Ang tanong na iyon ay nadala ng isang malamig na panginginig sa kanyang gulugod. Hindi niya alam kung sino ang lalaking ito na katabi niya, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Kanyang buhay ay tila isang estranghero na may isang madilim na lihim. Ang kanyang makamay ay gumapang sa ilalim ng kumot. Kinuyom ang kanyang makamaw. Ang kanyang makuko ay kumapit sa kanyang palad. Kailangan niyang maging matalino, kailangan niyang maging matatag. Kung haharapin niya si David ng walang sapat na paghahanda, maaring baliktarin lamang ni David ang sitwasyon, manipulahin siya at maaring mawala sa kanya ang pagkakataong makakuha ng katotohanan. Hindi, kailangan niya nga ebidensya, kailangan niya nga patunay na hindi may kakaila. Kung kaya niyang itago ang katotohanan ng ganito kahusay, kung gayon kailangan niyang maging mas mahusay sa kanyang paghahanap. Ang kanyang isip ay nakplano na ngang mga posibleng galaw, kung paano siya babangon, kung paano siya maghahanda para sa araw na ito, kung paano siya makakakuha nga mga sagot ng hindi nagbibigay ng anumang senyales ng kanyang mga hinala, napakabigat ng bawat pahinga. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakabo ng malakas sa kanyang dibdib, parang isang ibon na nakakulong na gustong kumawala. Ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na manatiling kalmado, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang katawan ay nakahiga pa rin sa pamilyar na posisyon, ang isang malalim na pahinga dahan-dahan, sinubukang pakalmahin ang kanyang nagwawalang damdamin. Ang kanyang isip ay tuloy-tuloy sa pagtatrabaho, naghahanap ng maposibilidad, nakatatayo ng mga senaryo. Ito ay parang isang larong chess kung saan ang bawat galaw ay kailangang maingat na planuhin, at ang bawat pagkakamali ay maaring magdulot ng pagkatalo. Hindi niya kayang matalo sa laban na ito. Hindi niya kayang hayaang balewalain ang lahat ng kanyang pek-ibig at pagtitiwala. Ang kanyang paningin ay lumipat mula kay David patungo sa kanyang telepono na nakalagay sa nightstand. Isang matinding pagnanais na kunin ito, suriin ang mga mensahe, ang mga tawag, ang mga social media account. Ngunit alam niyang masyadong maaga, masyadong mapanganib, kailangan niyang maging maingat. Ang anumang senyales ng kanyang hinala ay maaring magdulot kay David na maging mas maingat, magtago ng mas maraming ebidensya. Hindi niya hahayaan iyon. Kailangan niyang maging isang anino, isang tagamasid, isang taong hindi alam ni David na mayroon ng kaalaman tungkol sa kanyang mga lihim. Ang maibon sa labas ay mas lumalakas ang huni, isang paalalang simulang isang bagong araw. Para sa iba, ito ay isang simulang ng pag-asa, ang bagong pagkakataon. Para sa kanya,
Ito ay simula ng kanyang paghahanap ang katotohanan. Ang paghahanap na maaring magwasa sa kanyang mundo. Ngunit ang paghahanap na kailangan niyang gawin para sa kanyang sarili, para sa kanyang kapayapaan ng isip. Hindi niya kayang mabuhay sa isang kasinungalingan. Hindi niya kayang ipikit ang kanyang mata sa isang katotohanan na humahampas sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan, halos hindi gumagalaw. Inilabas niya ang kanyang kanang kamay mula sa ilalim ng kumot. Ang kanyang gadaliri ay bahagyang kumilos, sinubukang pakiramdaman, ang kanyang paligid, ang lamig ng hangin sa kanyang balat ay isang kakaibang ginhawa, isang kaunting paalala na siya ay buhay pa, na siya ay naroron pa. Sa kabilang ng lahat ng sakit na nararamdaman niya, kailangan niyang bumangon, kailangan niyang magpatuloy, kailangan niyang maging matatag. Ang kanyang kalamnan ay sumasakit, ang kanyang katawan ay tila ayaw gumalaw, ngunit ang kanyang kalooban ay mas matigas kaysa sa anumang bato. Isang huling sulyap kay David, ang kanyang mukha ay kalmado pa rin, ang kanyang hininga ay regular. Ang sulyap na iyon ay hindi na puno ng pag-ibig o pagmamahal, kundi ngang isang halong ng galit, sakit at isang matinding pagnanais na malaman ang katotohanan. Ang kanyang mata na minsang kumikinang sa tuwa tuwing nakikita si David, ngayon ay tila mayroong apoy, isang malamig na apoy na nagbabanta na lamunin ang lahat. Bumangon siya ng dahan-dahan mula sa kama, halos walang ingay. Ang bawat galaw ay pinag-isipan, bawat hakbang ay maingat. Tila ba siya isang magnanakaw sa kanyang sariling tahanan, nagtatago mula sa isang taong minsan ay pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang sahig ay malamig sa kanyang mapaa, isang pamilyar na pakiramdam na ngayon ay tila nagdadala ng bagong kahulugan. Ang apartment na iyon na minsan ay kanilang kanlungan, ay ngayon ay isang lugar ng pagtataksil at lihim. Humakbang siya patungo sa banyo, ang kanyang mata ay nanatiling nakatutok kay David. Siguraduhin na hindi ito magigising. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakabok ng malakas at ang bawat tunog ay tila pinalaki sa kanyang pandinig. Ang bahagyang pagalawang kumot habang siya ay umalis ay tila isang malakas na ingay. Ang kanyang pahinga ay mababaw, sinubukang hindi gumawa ang anumang tunog. Pagpasok niya sa banyo, sinara niya ang pinto ng marahan. Ang salamin sa dingding ay sumasalamin sa kanyang imahe, isang babaeng may malalim na eyebags, maputla ang mukha at mga mata na puno ng sakit at determinasyon. Hindi ito ang babaeng kilala niya. Hindi ito ang babaeng masaya at puno ng pag-asa. Ito ay isang babaeng nabasag ngunit hindi nawasa. Ang kanyang pagkabigo ay nagbigay sa kanya ng isang lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Binuksan niya ang gripo, hinayaan ang malamig na tubig na umagos sa kanyang makamay. Sinabon niya ang kanyang makamay. Sinubukang hugasan ang amoy ng pagtataksil na tila kumapit sa kanyang balat. Ngunit alam niyang hindi ito madaling matanggal. Hindi ito isang amoy na basta-basta mawala sa tubig at sabon. Ito ay isang amoy na kumapit na sa kanyang kaluluwa, isang paalala ng sakit na nararamdaman niya. Pagkatapos niyang hugasan ang kanyang kamay at mukha, tumingin siya muli sa salamin. Ang kanyang mata ay nanatiling tuyo, ngunit ang init sa likod ng kanyang talukap ay mas matindi. Ang kanyang lalamunan ay masakit, parang mayroong nakabarang bukol doon na ayaw lumabas. Ngunit hindi niya hahayaang makita ni David na siya ay nasasaktan. Hindi niya hahayaang maging isang biktima. Nagsimula siyang maisip ng susunod na hakbang. Kailangan niyang maging normal. Kailangan niyang mapanggap na wala siyang alam. Ito ang susi sa kanyang plano. Kung alam ni David na may hinala na siya, maring magtago ito mas maraming ebidensya o mas masahol pa manipulahin siya sa isang paraan na hindi niya kayang labanan. Hindi. Kailangan niyang maging matalino, maging maselan at maghintay tamang pagkakataon. Lumabas siya mula sa banyo, muli ay maingat sa bawat hakbang. Ang sikat ng araw ay mas maliwanag na ngayon. Ang silid ay lumiwanag na sa kulay kahel at ginto. Si David ay natutulog pa rin. Ang kanyang mukha ay tahimik. Walang bakas ng pag-alala. Ang tanawin na iyon ay nagdala ng isang alon ng galit sa kanya. Paano niya nagagawang matulog ng ganun kahimbing habang ang kanyang mundo ay gumuho? Naglakad siya patungo sa kusina. Ang kanyang puso ay kumakabok ng malakas. Kailangan niyang matimpla ng kape, mahanda ng almusal,
mapanggap na isang normal na umaga. Ito ang unang pagsubok nga araw. Ang pagpapanatili nga niyang kalmado sa harap ni David. Ang pagtatagong gago na nagaganap sa kanyang kalooban. Ito ay isang hamon, ngunit isang hamon na determinado siyang harapin. Habang nagtitimpla siyang kape, ang amoy nito ay kumalat sa buong kusina, isang pamilyar na amoy na ngayon ay tila walang lasa. Ang kanyang kamay ay medyo nangingini, ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na manatiling matatag. Ang pag-iisip na ang kanyang kape ay maaring nahaluan ng mapait na katotohanan ay nadulot ng isang kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan. Pagkatapos niyang magtimpla ng kape, umupo siya sa mesa, humigop ng mainit na likido, sinubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Ang init ng kape ay lumaganap sa kanyang katawan, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay nanatili. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bintana, pinagmamasdan ang mga ibon na lumilipad, ang mga tao na naglalakad sa labas, ang mundo na nagpapatuloy, tila walang kamalay-malay sa kanyang pagdurusa. Ang kanyang isip ay naisip ng posibleng senaryo. Kung paano niya haharapin si David, kung paano siya makakakuha ang masagot, kung paano niya haharapin ang katotohanan anuman ito. Ang ideya, ang pagtatanong ng diretso ay tila masyadong simple, masyadong mapanganib. Kung kaya niyang magtago ng ganito kahusay, kung gayon ay may kakayahan siyang magsinungaling ng walang anumang bakas ng pagsisisi, kailangan niya ng mas matalino na diskarte. Kailangan niyang gumamit ng mga salita, ng mga kilos, ng mga sitwasyon na magpapahintulot kay David na ibunyag ang katotohanan sa kanyang sarili. Ang tunok nga, paggalaw mula sa silid tulugan ay nakpatayo ang balahibo niya. Gumagalaw na si David. Malapit na ang kanyang pagising. Malapit na ang oras na kailangan niyang harapin ang lalaking minahal niya, ang lalaking nagtaksil sa kanya. Ang kanyang puso ay kumakabo ng mas malakas at ang kanyang mga kalamnan ay muling humigpit. Ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na manatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mata ay walang anumang bakas ng sakit o galit. Kailangan niyang maging isang aktres, gumanap ng papel ng isang babaeng walang alam, isang babaeng masaya at nagtitiwala pa rin. Ito ang pinakamahirap na papel na kailangan niyang gampanan, ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin. Para sa kanyang sarili, para sa kanyang paghahanap ng katotohanan, para sa kanyang sarili, para sa kanyang paghahanap ng katotohanan, at para sa kanyang kakayahang muling bumangon. Narinig niya ang banayad na kaluskos na kumot na gumagalaw, sinundan ng isang mahinang pag-ungol na kadalasang ginagawa ni David tuwing bumabangon ito mula sa pagtulog. Ang kanyang mapandama ay naksarpen, bawat tunok ay tila mas matindi. Ang pakakbang ng mapasasahig, ang pagabot sa switch ng ilaw sa silid tulugan, ang pagbukas ng pinto na nagpapahiwating ang kanyang paglabas. Pinili-nilis na manatili sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang mata ay nakatiti pa rin sa bintana na papanggap na abala sa pagmamasid sa labas. Hindi niya hihintayin si David, hindi niya ipapakita ang anumang pakmamadali o pagkabahala. Kailangan niyang maging ang mismong imaheng pagiging normal ng isang asawang walang ideya sa nagaganap sa kanyang likuran. Lumabas si David mula sa silid tulugan, isang malalim na pagikap ang kumawala mula sa kanyang bibig, na sinundan ng isang nakasanayang pag-unat. Ang kanyang buho ay gulo-gulo at ang kanyang mata ay bahagyang namumula pa, palatandaan ng isang mahimbing na tulo na sa mga nakaraang buwan ay madalas na iniaamba nilis na hindi na niya nakakamit. Naklakat siya patungo sa kusina, ang kanyang mapa ay bahagyang nagalatkat sa sahig. Isang gawin na dati kinainisan niya ngunit ngayon ay tila walang pakiramdam. Ang isang ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang labi nang makita siya. Isang ngiti na dati nagpapagaan ng kanyang lubngunit. Ngayon, ang ngiting iyon ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang maugat, nagpapabigat sa kanyang puso. Pinili ni Liz na mabalik ng isang ngiti, isang manipis at pilit na ngiti na halos hindi man lang umabot sa kanyang mata. Magandang umaga, ang mahina niyang bati. Ang kanyang boses ay tila manipis sa sarili niyang pandinig. Halos hindi siya makapaniwala na nagawa niyang palabasin ang mga salitang iyon nang walang anumang bakas ng hinanakit o pagkabigla. Lumapit si David
ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin. Sa kanya nang may banayad na pagmamahal o ito ba ay pagpapanggap lamang. Hindi niya alam, hindi na niya kayang magtiwala sa anumang ipinapakita nito. Umali ito sa kanyang no. Isang pamilyar na kilos na dati nagbibigay sa kanya ng katiyakan at init. Ngunit ngayon, ang pagdampingam nga labi nito ay parang apoy na sumusunok sa kanyang balat. Nakiwan ng markang tila kasing pait ng kapaitan na nararamdaman niya. Pinigilan niya ang sarili na umatras. Pinilit ang kanyang katawan na manatiling matatag, walang galos, walang reaksyon. Ito ang kanyang unang pagsubok sa pagganap ng papel at determinado siyang hindi ito babagsakan. Ang aga mo yatang nagising, puna ni David. Ang kanyang boses ay malambing pa rin, bahagyang paos mula sa pagtulog. Kinuha nito ang sariling tasangang kape at umupo sa tapat niya sa mesa. Ang amoy ng sariwang kape ay patuloy na bumabalot sa kusina. Isang amoy na ngayon ay tila nagiging simbolo ng kanilang sirang mundo. Pinanood niya itong humigop na kape, ang galaw nito ay kalmado at pamilyar. Tila walang mabigat na lihim na dinadala. Ngunit alam ni Liz na mayroon. At ang kaalamang iyon ay nadulot ng lami sa kanyang tiyan na hindi kayang mawala kahit ng pinakamainit na kape. Hindi na ako makatulog, sagot ni Liz. Sinubukan niyang maging kaswal ang tono, ngunit ang kanyang mamata ay hindi mapigilang sulyapan ang lalaki sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang matinding paghahanap ng anumang senyales, anumang pahiwatik na magpapatunay sa kanyang mga hinala o magpapabulaan sa mga ito. Ngunit wala. Ang mukha ni David ay payapa, tila walang iniisip maliban sa kanyang kape at ang simulang bagong araw. Ito ang napakulong kanyang dugo. Paano niya nagagawang makpanggap ng ganito kahusay nang walang bahid ng pagsisisi? Maraming iniisip, tanong ni David, sinundan ng isang bahagyang ngiti. Pumasok ka ba agad sa banyo? Hindi kita narinig. Ang tanong na iyon ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Ito ba ay isang paksubo? Alam ba nito na may narinig siya? Ang kanyang puso ay kumabo ng mas mabilis. Oh, ang sagot ni Liz. Pinilit ang kanyang boses na hindi mabasa. Medyo sumakit lang ang ulo ko. Kailangan kong tubig. Hindi ito kumurap. O baka naman hindi niya lang nakikita. Naging maingat na si David sa pagtatago ng kanyang tunay na damdamin. Ito ang hamon. Ang basahin ang lalaking ito na minsan niyang naisip na kilalang kilala niya. May problema ba sa trabaho? Tanong ni David, at ang kanyang tinig ay tila puno ng pag-aalala. Ang pag-aalala na dati nagbibigay sa kanyang kapayapaan. Ngunit ngayon ang bawat salita ay tila may nakatagong kahulugan. Bawat intonasyon ay tila isang pahiwatig ng kanyang pagtataksil. Medyo napapadalas ang pag-isip mo nitong nakaraang araw. Kung may problema, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin, Liz. Alam mo yan. Ang salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang damdamin kay Liz, galit o ngunit may bahid din ng isang mapait na pananabik. Hangat niyang paniwalaan ang mga salitang iyon. Hangat niyang ibunyag ang lahat, ang mga alalahanin, ang sakit, ang pagdududa. Ngunit hindi siya maaring magpadala. Hindi ba? Wala naman, sagot niya, pinilit ang isang magaan na paktawa. Siguro nga ay pagod lang ako. Sinubukan niyang ipasa ang bola sa kabila upang makita kung ano ang magiging reaksyon nito. Ikaw, hindi ba ako dapat na mag-alala sa iyo? Madalas kang wala sa gabi at mayroong mga tawag sa telepono na hindi mo sinasagot. Nakita ni Liz ang bahagyang patigil ni David bago nito sinagot. 1 millisecond lamang, halos hindi mahahalata, ngunit sapat na para sa isang taong naghahanap ng senyales. Ito ang palatandaan. Ang kanyang puso ay kumalabok ng malakas. Yun ba? Sagot ni David. Ang kanyang boses ay tila mas kalmado kaysa dati. Maraming ginagawa sa opisina. Alam mo na, may bagong proyekto na kailangan naming tapusin. At ang mga tawag baka galing sa mga kliyente na hindi ko kilala. Ayoko namang sagutin kung hindi mahalaga, lalo na kung gabi na. Isang bagong proyekto, mga kliyente na hindi kilala.
Ang mga dahilan nito ay tila pamilyar, ang parehong mga dahilan na paulit-ulit na sinasabi nitong mga nakaraang buwan, ang parehong mga dahilan na dati itinatanggap niya ng walang pagdududa. Ngunit ngayon, ang bawat salita ay tila maling tono, isang disonanteng musika na pumipilit sa kanya na magduda. Hindi niya direktang kinuwestiyon ang mga dahilan nito. Kailangan niyang maging matalino. Pero, David, simula nilis, ang kanyang tono ay medyo nag-aalala. Tila nag-aalala sa kapakanan nito. Masyado ka nang nagpapagod. Minsan nakikita kong pagod ka na talaga pag-uwi mo. Hindi ba dapat mag-relax ka naman? Kumain ng masarap na almusal ngayon. Sinubukan niyang ibaling ang usapan sa almusal upang magpanggap na ang kanyang pag-alala ay purong pag-alala lamang. Ngunit ang kanyang nga mata ay nanatiling nakatuto sa bawat galaw ni David, bawat pagbabago sa ekspresyon nga mukha nito. O nga, sagot ni David at may isang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Kaya nga salamat sa kapelis, ikaw talaga ang nakpapagaan ng aking umaga. Humigop ulit ito ngang kape at tila nakarelax. Nakpanggap si Liz na naghahanap ng tinapay at itlog sa ref. Ang kanyang kamay ay gumagalaw ng automatiko. Ang kanyang isip ay abala sa pag-analisa ng bawat detalye ng kanilang pag-uusap. Ang salamat sa kape at napapagaan ng umaga ay parang mga nakasanayang pahaya lamang. Wala ba itong nararamdaman na kakaiba sa kanya? O sadyang napakahusay nitong itago ang lahat ng kanyang lihim? Nga pala may naalala ako. Simula ni Liz, ang kanyang boses ay tila nag-isip. Hindi direktang nakatingin kay David habang inihahanda ang kawali. Ang sabi mo dati, ang proyekto niyo ay matatapos nitong katapusan ng buwan. Hindi ba halos katapusan na ngayon? Bakit tila mas marami pa kayong ginagawa? Ito ay isang casual na paktanong, isang pahukay. Ngunit may isang matalim na dulo. Alam niyang ito ay isang delikadong linya ng pagtatanong, ngunit kailangan niyang makita kung paano ito magre-react. Tumingin si David sa kanya at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Liz ang isang bahagyang papihit sa kanyang tiyan. Ang ekspresyon nito ay tila nag-isip, naghahanap ng tamang salita. Iyon ba? Sagot ni David, ang kanyang boses ay mas malalim. Nagkaroon kami ng kaunting aberya sa huling bahagi. Kailangan naming ayusin ang ilang data at may bagong requirement na idinagdag ang kliyente. Alam mo naman ang mga kliyente minsan pabago-bago ang isip. Tumawa ito ng bahagya, ngunit ang tawa nito ay hindi umabot sa kanyang mata. Isang pilit na tunog, napansin ni Liz, na nagkukubling ang pagkabahala. Ang counting aberya at bagong requirement ay tila napaka maginhawang dahilan. Ngunit hindi niya kayang ipilit pa ang usapan ngayon. Kailangan niyang maging banayad. Kailangan niyang maktanim mga binhi nga pagdududa ng hindi niya namamalayan na pinaktatanungan na siya. Sana matapos na agad para makapagbahinga ka naman, sabi ni Liz. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang kamay ay abala sa pagluluto ng itlog. Ang amoy nga nilulutong itlog at bacon ay kumalat sa kusina, isang amoy na dating nakbibigay sa kanyang ginhawa, ngunit ngayon ay tila nakdadagdag sa kanyang pagkapagod. Naramdaman niya ang titik ni David sa kanya, alam niyang kailangan niyang maging maingat. Kailangan niyang tiyakin na walang anumang pahiwatig sa kanyang mga mata o kilos na magbubunya ng kanyang tunay na nararamdaman. O nga sana, sagot ni David, pero okay lang, sanay na ako. Gusto ko lang na may bigay ang lahat ng makakaya ko para sa atin, Liz. Ang salitang iyon ay tila isang sumpa, isang ironiya na nagdulot ng isang matalim na kirot sa kanyang puso. Para sa atin, paano niya nasabi iyon ng may ganung pagtitiwala nang walang bakas ng pagsisisi sa kanyang boses? Ang pagtatasil na natuklasan niya ay isang malaking agwat sa pagitan na David na nasa harap niya at na David na kinilala niya sa loob ng maraming taon. Ang lalaking ito ay isang estranghero, isang profesional na sinungaling na nagawang itago ang kanyang tunay na anyo sa ilalim ng maskara ng pagmamahal at pag-alaga. Inihanda ni Liz ang plato para kay David, 2 pritong itlog, ilang piraso ng bacon at isang tinapay. Tulad ng dati, ang pagiging normal na ito ay ang kanyang sandata. Ang pagpapakita na walang anumang nagbago ay ang kanyang pinakamabisang diskarte.
Inilapak niya ang plato sa harap ni David at nakbalik sa pagluluto ng sarili niyang almusal. Huwa kang masyadong makapagod, ulit niya, ang kanyang tono ay tila nakpapayo, mahirap makasakit. At mas mahirap kung mag-isa kang haharap sa mga problema. Ang huling pangungusap ay sinadiyang bitawan isang maliit na tusok upang makita kung ito ay makakarating sa balat nito. Tumingin si David sa kanya, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagtataka. Bakit mo naman nasabi yan? May problema ba? Hindi mo ako iniiwan? Liz, alam mo yan, ang pagtanggi sa kanyang sinabi ay tila automatic, walang pag-aatubili. Ito ba ay isang senyales ng pagiging sanay sa pagsisinungaling? O sadyang hindi lang nito naiintindihan ang bigat ng masalita niya? Pinilit ni Liz na manatiling kalmado. Hindi niya dapat ipakita na apektado siya mga salita nito. Wala naman, sagot niya, iniisip ko lang na minsan masama ring maging masyadong abala sa trabaho at malimutan ang mga mahalaga tulad na iyong kalusugan at ang ating relasyon. Muli, isang pagsubok. Ang pagbangit sa ating relasyon ay dapat na magdulot ng kahit anong reaksyon kung may kasalanan ito. Nakita niya ang bahagyang pagtigil ni David bago ito humarap sa kanyang plato at nagsimulang kumain. Tama ka ang tugon nito, ang boses ay tila abala sa pagkain. Kaya nga pinipilit kong maging mas balanse, pero alam mo na minsan kailangan ding magsakripisyo. Ito ang mga salitang pinagtaguan nito ng lahat ng kanyang mga lihim, ang mga salitang ginamit nito upang ipaliwanag ang kanyang mga pagliban, ang kanyang pagiging abala. Ngunit sa ilalim ng mga salitang iyon ay nakatago ang mapait na katotohanan. Ngayon, ang sakripisyo na binabanggit nito ay tila isang pabigat sa kanyang dibdib. Pinilit niya ang kanyang sarili na magpatuloy sa paghahanda ng almusal. Ang paglalaro ng papel ng isang mapagmahal na asawa ay mas mahirap kaysa sa inaakala niya. Ang bawat kilos, bawat salita ay kailangan niyang pag-isipan ng mabuti. Nga pala, bago ko makalimutan, simula ni Liz, ang kanyang boses ay tila napapanggap na may naalala lamang siya habang sinisindihan ang kalan. Nakita ko ang iyong telepono kagabi. May lumabas na notifikasyon mula sa isang Maria. Sino iyon? Hindi ko kilala. Ito ang direktang paghukay. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Kailangan niyang makita ang reaksyon nito. Ito ang susi. Nalala ang tinidor ni David sa plato at ang ingay nito ay tila napakalakas sa katahimikan ng kusina. Ang kanyang nga mata ay nalaki ng bahadya at ang kulay sa kanyang mukha ay bahadyang namutla. Maria, ang tanong nito, ang kanyang boses ay tila nag-alangan naghahanap ng tamang salita. Anong? Notifikasyon. Ang reaksyon na iyon. Ang paglaglag ng tinidor. Ang namutlang mukha. Ang pag-alangan sa boses. Ang masenyales ay naroon. Hindi niya ito magagawa kung walang kasalanan. Ang galit ay muling sumiklep sa kanyang loob, ngunit pinilit niyang kontrolin ang sarili o sagot ni Liz. Ang kanyang tono ay tila nagtataka, naghahanap ng kasagutan. Parang message, nakita ko lang nang kinuha kong telepono mo para ibalik sa charging. Sinubukan niyang gawing tila kaswal ang kanyang kwento na nagkukwento lamang ng isang simpleng pangyayari. Si Maria. Ang sabi ni David, ang kanyang boses ay nakarecover na ngayon, ngunit mayroon pa ring bahagyang pag-aatubili sa kanyang tono. Siya ang bagong kliyente namin sa project, very demanding kasi. Baka yun ang nag-notify. Madalas siyang mag-text kahit gabi na tungkol sa revisions. Pinilit nitong ngumiti ngunit ang ngiti nito ay hindi kasing totoong dati. Ang mata nito ay nanatiling kalmado. Ngunit may isang bahagyang tensyon sa kanyang panga. Isang bagong kliyente? Si Maria. Ang pangalan ay tila pamilyar. Tila narinig na niya ang pangalan na iyon sa mga nakaraang buwan. Ngunit hindi niya pinansin. Ngayon, ang bawat salita ay tila may bagong kahulugan. Bakit hindi niya ito napansin noon? Bakit hindi siya nakduda noon? Ganun ba? Sagot ni Liz. Ang kanyang tono ay tila walang bahala, ngunit ang kanyang isip ay abala sa pag-analisa. Bakit hindi mo sinabi na may bagong kliyente ka? Sa gabi pa kung mag-text, hindi ba dapat sa office hours lang sila nagte-text?
Ang nga tanong na iyon ay parang mga maliliit na karoyom na tumutusok sa kanyang depensa. Nakita niya ang bahagyang pag-iba ng tingin ni David, isang sulyap na tila naghahanap ng pagtakas. Welis, alam mo naman ang trabaho, sagot ni David, ang kanyang boses ay medyo nairita na ngayon, minsan kailangan naming sumagot agad. Hindi naman natin kontrolado ang oras ng mga kliyente. At busy ako kaya hindi ko na naisip sabihin ang bawat detalye. Ang iritasyon sa boses ni David ay isang senyales. Ito ang isang bagay na dati wala sa pag-ugali nito kapag tinatanong niya ang tungkol sa trabaho. Ang iritasyong iyon ay nagbigay sa kanya ang kumpirmasyon. Ito ay isang depensa, ito ay isang pagtatago. Okay, sagot ni Liz. Ang kanyang boses ay mas kalmado, mas walang emosyon. Hindi niya dapat itong iritahin pa. Kailangan niya itong pahupain. Pasensya na medyo matanong lang ako ngayon, siguro nga ay pagod lang talaga ako. Ipinagpatuloy niya ang pagluluto ng kanyang almusal na tila walang nangyari. Ngunit sa kanyang loop, ang apoy ng galit ay mas lalong lumalaki. Alam na niya ang Maria na iyon ay ang pangalan na kailangan niyang alamin. Ang pangalan na tila naka-encrypt sa kanyang mga panaginip at ngayon ay nasa kanyang realidad. Kailangan niya ng mas maraming impormasyon. Hindi okay lang, sabi ni David, ang kanyang boses ay tila bumalik sa normal, tila napanatili na nito ang kanyang pagiging kalmado. Kape pa? Tanong nito. Sige, sagot ni Liz at inabot ang kanyang tasa. Habang nagsasalin si David ng kape, ang kanyang isip ay abala sa pagbuo ng kanyang susunod na hakbang. Hindi niya maaring harapin ito ngayon. Kailangan niyang makaroon ng mas maraming ebidensya. Kailangan niyang malaman kung sino talaga si Maria. Kung bakit hindi nito sinasagot ang matawag, ang kanyang mga hinala ay nagiging katotohanan at ang katotohanan iyon ay nagbibigay ng matinding sakit. Pagkatapos ng almusal, si David ay nahanda para sa trabaho tulad ng dati. Si Liz ay napanggap na abala sa paglilinis ng kusina, ngunit ang kanyang nga mata ay sinusundan ang bawat galaw nito, ang pagpiling kanyang damit, ang pakayos ng kanyang buho, ang paglalagay ng kanyang relo. Ang lahat ng makilos na iyon ay dating pamilyar, dating nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng seguridad. Ngunit ngayon, ang bawat kilos ay tila isang bahagi ng isang malaking pagtatago. Aalis na ako, sabi ni David, at humali sa kanyang tulad ng dati. Ang padampingang labi nito ay ngayon ay nadulot ng isang matalim na kirot sa kanyang puso. Ito ay isang paksang napakalamyos at napakabigat sa kanyang kaluban. Pinilit niyang gumantingang isang mahinang ngiti. Ingat ka, sagot niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Pagkalabas ni David sa pinto, ang katahimikan ay bumalik sa bahay. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip, ito ay punong nga ingay nga kanyang sariling mainiisip, nga kanyang paghahanap nga katotohanan. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay inilabas ang hangin ng dahan-dahan ang kanyang mukha. Ay nawala ang lahat ng pilit ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay ngayon ay puno ng matinding galit at determinasyon. Naglakad siya patungo sa silid tulugan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Kailangan niyang magsimulang maghukay. Kailangan niyang makahanap ng ebidensya. Kung si Maria ay isang kliyente, dapat ay mayroon siyang email, dokumento, chat logs. Kailangan niyang makita ang telepono ni David. Ngunit masyado siyang naging maingat kahapon. Ngayon, kailangan niyang maging mas maingat. Pumasok siya sa silitulugan at ang kanyang mata ay agad na nakahanap ng telepono ni David. Ngunit wala ito sa charging stand, wala rin sa side table. Nasaan ito? Nalakat siya patungo sa gabinete. Sinuri ang gamit ni David. Ang kanyang gamit, wala. Nakbalik siya sa living room, sa kusina, sa banyo, wala. Dinala ni David ang telepono nito sa trabaho. Isang matalim na pagkabigo ang bumalot sa kanya. Hindi siya makakahanap ng anumang ebidensya ngayon. Ngunit hindi siya susuko. Kung hindi niya makukuha ang telepono, may iba pa siyang pagpipilian, ang laptop. Ang laptop ni David ay laging nasa bahay. Bumalik siya sa silid tulugan at doon sa ilalim ng kanyang pillow ay nakita niya ang laptop. Hindi ito nakasarado. Nakalimutan ni David na isara ito bago umalis. Isang munting pagkakamali, ngunit isang malaking oportunidad para kay Liz, isang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng tadhana.
Ang kanyang makamay ay medyo nanginginig habang dahan-dahan niyang binuksan ang laptop. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas sa kanyang dibdib, na parang ito ay handa ng lumabas. Ang screen ay napakita ng isang login screen, may password. Alam niya ang password ni David. Ito ay ang kanilang anibersaryo, sinundan ng unang letra ng kanyang pangalan. Maraming beses na niya itong nakita, kaya madaling natip niya ito. Pumasok siya sa desktop. Ang mga icons ay pamilyar. Mga files sa trabaho, mga larawan nila, mga laro. Ngunit hindi ito ang kanyang hinahanap. Kailangan niyang hanapin ang mga komunikasyon, mga email, mga chat applications. Binuksan niya ang web browser. Ang history ay hindi pa nabubura. Nagsimula siyang mag-scroll nga news sites, sports, ilang online shopping. Ngunit sa gitna nga ito, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan. Maria Santos, Project Coordinator. Ito ang kanyang unang lead, ang kumpirmasyon ng pagdududa na unti-unting lumalaki sa kanyang isip. Mabilis niyang binuksan ang Gmail account ni David. Mayroon itong sariling password, ngunit alam din niya ito. Naging bahagi na ito ang kanyang buhay, ang paalam sa lahat ng bagay tungkol dito. Ang kanilang mga buhay ay pinasama. Ngunit ngayon, ang pag-alam na iyon ay ginagamit niya upang malaman ang katotohanan. Pumasok siya sa inbox ni David. Maraming emails mula sa trabaho, personal na mensahe, spam. Naktip siya na Maria sa search bar. Agad na lumabas ang maraming emails. Karamihan ay tungkol sa trabaho, mga update sa proyekto, mga schedule. Ngunit may ilang emails na nagdulot ng lamig sa kanyang tiyan. Ang mga emails na may pamagat na regarding our discussion last night o just thinking about you. Ang huling nga pamagat na iyon ay tila mga hiyaw nga pagtataksil na umaling-aungaw sa kanyang isip. Ang kanyang nga kamay ay nanginginig ng mas malakas habang binuksan niya ang isa sa mga emails. Mula kay Maria, "Good morning David, just wanted to say I enjoyed our dinner last night. I hope your wife didn't mind you coming home late. Looking forward to seeing you again soon. Dinner last night. I hope your wife didn't mind." Ang nga salitang iyon ay parang masaksak sa kanyang puso. Ang pagtataksil ay hindi lamang isang hinala. Ito ay isang katotohanan. Ang kanyang mata ay nanlabo, ngunit pinilit niyang pigilin ang kanyang galuha. Hindi niya maring maging mahina ngayon. Kailangan niyang maging matatag. Nag-scroll pa siya. Mayroon pang ibang emails, mas matindi, mas pribado. Mga larawan. Mga larawan ni David at Maria, makasama nakangiti tila masaya. Sa isang larawan, makadikit ang kanilang mga kamay sa ilalim ng mesa habang kumakain sila sa isang restaurant. Sa isa pa, makasama silang nakatayo sa harap ng isang magandang tanawin. Ang braso ni David ay nakayakap sa baywang ni Maria. Hindi ito magalarawan ng magkatrabaho. Ito ay magalarawan ng magkasintahan. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Ito ay parang isang malaking sugat na biglang bumuka sa kanyang puso, naglalabas ng dugo at kirot. Ang lalaking pinagtiwalaan niya, ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking minahal niya ng buong puso ay pinagtaksilan siya at ito ay matagal na. Ang mga petsa sa mga larawan ay nagpapakita na ito ay nagsimula ilang buwan na ang nakakaraan marahil mas matagal pa. Ang lahat ng kanyang mga hinala, ang kanyang mga pangamba ay nagkatotoo. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kanyang inaakala. Pinikit ni Liz ang kanyang mata, sinubukang pigilin ang pagdami nga niyang luha. Kailangan niyang maging malinaw ang pag-iisip. Kailangan niyang maging kalmado. Hindi ito ang oras para maging emosyonal. Ito ang oras para maging matalino upang magplanong kanyang susunod na hakbang. Isinara niya ang email at lumabas mula sa Gmail account. Kailangan niya ng backup. Kailangan niya nga kopya nga mga ebidensyang ito. Kung haharapin niya si David, kailangan niya nga matibay na pundasyon. Mabilis niyang kinopya ang mga emails at mga larawan sa isang flash drive na palagi niyang dala sa kanyang bag. Ang bawat pagkopya ay parang isang pagpapatibay sa kanyang desisyon. Hindi niya ito palalampasin. Walang kalimutan, walang patawat,
Matapos makopya ang lahat ng mahalagang impormasyon, binura niya ang history ng browser, ang nga na-access na email, at tiningnan ang nga recycle bin. Tiniyak niya na walang anumang bakas ng kanyang pagalugad. Mabilis niyang isinara ang laptop at ibinalik sa ilalim ng unan. Ang kanyang makamay ay nanginginig pa rin, ngunit ngayon ay may kasamang matinding determinasyon. Naglakad siya patungo sa banyo at tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula-mula sa pagpipigil ng kanyang mga luha. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang bagong list. Isang list na punong galit, ngunit puno rin ng lakas. Hindi na siya ang babaeng bulag sa katotohanan. Siya na ang babaeng handang lumaban, handang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kailangan niyang makplano. Ngayon na mayroon na siyang matibay na ebidensya, ang kanyang diskarte ay kailangan niyang baguhin. Hindi na lamang ito tungkol sa paghahanap nga katotohanan. Ito ay tungkol sa pagharap sa katotohanan. At ang pagharap kay David ng may kapangyarihan at pagkontrol, ang kanyang isip ay naisip ng posibleng senaryo. Paano niya ito haharapin? Sa harapan ng hapagkainan, sa silid-tulugan, sa pampublikong lugar. Kailangan niyang piliin ang lugar at oras na magbibigay sa kanya ng pinakamalaking kalamangan, ang lugar kung saan hindi ito makatakas, kung saan hindi ito makakasinghal, kung saan mapipilitan itong harapin ang lahat ng kanyang kasalanan ng walang pagtatago. Ang galit ay nakbigay sa kanyang lakas. Ang sakit ay nakbigay sa kanya ng malinaw na pag-iisip. Hindi na siya magpapadala sa kanyang emosyon. Hindi niya ito hahayaan na makakita ng kahinaan sa kanya. Kailangan niyang maging isang bato, isang pader na hindi nito kayang gibain, isang pader na matibay at hindi matitinag. Ang lahat ng kanilang mga nakaraang taon, ang lahat ng kanilang mga alaala, ang lahat ng mga pangarap na binuo nila ng makasama ay tila gumuho sa isang iglap. Ang kanilang bahay, na dating simbolong kanilang pagmamahalan, ay ngayon ay tila isang piitan na puno nga lihim at pagtataksil. Ang bawat sulok ay tila nagtatago nga, isang bahagi nga ang kanyang pagdurusa. Ngunit hindi siya mapapakulong sa sakit, hindi siya hahayaan na ang pagtataksil ni David ay sumira sa kanyang buong buhay. Kailangan niyang bumangon, kailangan niyang lumaban, kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ang kanyang dignidad, ang kanyang pagkatao. Ang kanyang pagkatao ay mas mahalaga kaysa sa anumang pira-pirasong alaala ng isang sirang pagmamahalan. Lumabas siya mula sa banyo, ang kanyang mukha ay kalmado na ngayon, ngunit ang kanyang mata ay may matalim na tingin. Naglakad siya patungo sa sala at umupo sa sofa. Ang tahimik na bahay ay tila nakbibigay daan sa kanya upang mag-isip ng mas malinaw, upang balangkasin ang kanyang plano. Ang tanong ay hindi na kung, ang tanong ay paano. Paano niya haharapin ang lalaking minahal niya, ang lalaking sumira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Kailangan niyang maging taktikal, kailangan niyang maging strategic, kailangan niyang gumamit ng kanyang katalinuhan, hindi ng kanyang damdamin. Ang kanyang maalala ay nagsimulang bumalik, ang kanilang unang pagkikita, ang kanilang unang date, ang kanilang kasal, ang kanilang mapangako sa isa't isa. Ang bawat alaala ay ngayon ay nababalutan ng isang mapait na pait, isang kirot na nagpaalala sa kanyang lawa ng pagtataksil. Ang kanyang pangako ay naging abo, ang kanyang pagtitiwala ay sinira, at ang kanyang mundo ay bumaliktad. Ngunit sa gitna ng lahat ng sakit na iyon, mayroon pa ring isang munting apoy ng pag-asa. Ang paasa na matapos ang lahat na ito, siya ay makakatayo ng matatag, mas malakas kaysa dati. Ang pag-asa na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay magbibigay sa kanya ng kalayaan, isang kalayaang matagal nang ipinag-guide sa kanya. Inilabas niya ang kanyang flash drive mula sa kanyang bulsa at tinitigan ito. Ang maliit na bagay na iyon ay naglalaman ng kanyang kalayaan, ang kanyang sandata. Ito ang simula ng kanyang pagbangon, ang simula ng kanyang bagong kabanata. Nagpasya siyang simulan ang paghahanap ng abogado. Hindi na ito personal labanan lamang. Ito ay isang legal na labanan din. Kailangan niya ng legal na payo, kailangan niya ng suporta. Hindi siya maaring mag-isa sa laban na ito. Ang kanyang buhay ay nagbago sa loob lamang ng ilang oras.
Ang kanyang mundo ay gumuho at muling itinayo sa ilalim ng bagong pundasyon ng katotohanan at determinasyon. Ang kanyang pagiging inosenta ay nawala at pinalitan ng isang matalas na pananaw. Hindi na siya ang parehong Liz. Siya ay mas matatag, mas matalino at mas handang harapin ang anumang pagsubok. Habang nag-iisip siya, napansin niya ang tahimik na paglipas ng oras. Ang sikat na araw ay gumapang na sa mas mataas na bahaging kalangitan. Ang mga anino ay humahaba na, malapit ng tanghalian. At pagkatapos ng tanghalian, darating ang gabi at si David ay babalik. Kailangan niyang maging handa. Kailangan niyang magkaroon ng isang plano na hindi nito mahuhulaan. Ang kanyang planong hinabi kanina ay kailangan ng palitan. Hindi na lamang ito tungkol sa pagguha ng impormasyon, kundi sa paggamit ng impormasyong iyon para sa kanyang kapakanan. Kailangan niyang maging kalmado, maging makatuwiran at huwag magpadala sa emosyon. Ang kanyang emosyon ay magiging kanyang kahinaan at hindi niya kayang ibigay sa David ang kalamangan na iyon. Naktip siyang divorce lawyer sa kanyang telepono. Ang masalitang iyon ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa kanyang puso, ngunit pinilit niyang balewalain ito. Kailangan niyang maging praktikal, kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Ang pagtataksil ay isang kasalanan na hindi niya kayang palampasin. Ang pagkasira ng tiwala ay isang pinsala na hindi na kayang ayusin, hindi na kayang ibalik sa dati. Habang nag-iisip siya, may isang bagong ideya na pumasok sa kanyang isip. Kung makukunwari siyang walang alam, maaring magpatuloy si David sa kanyang makilos. Maaring magbigay ito sa kanya ng mas maraming pagkakataon na makakuha ng karagdagang ebidensya, mas maraming detalye tungkol sa kanilang relasyon. Ngunit gaano katagal niya kayang mapanggap? Gaano katagal niya kayang tisin ang pagpapanggap na hindi niya alam ang katotohanan na siya ay nananatiling bulag sa pagtataksil? Ang ideya ng pagpapanggap ay nakakapagod, ngunit kailangan. Hindi niya hahayaan si David na makita ang kanyang sakit. Hindi niya hahayaan na manalo ito. Kung magpapanggap siyang walang alam, maaring makakakuha siyang mas maraming impormasyon, mas maraming kumpirmasyon upang lalong patatagin ang kanyang kaso. Ito ay isang laro at determinado siyang manalo kahit gaano pa ito kahirap. Ngunit gaano katagal? Isang araw? Isang linggo? Ang pagpapanggap ay magiging isang mabigat na pasanin. Ang bawat ngiti, bawat pajakap, bawat haplos ay magiging isang pagpapahirap, isang saksa sa kanyang puso. Ang bawat sandali na kasama niya, ito ay magiging isang patalim na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Pinikit niya ang kanyang mata, sinubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging matalino, kailangan niyang maging strategic, kailangan niyang planuhin ang bawat hakbang, ang bawat salita, ang bawat galaw. Naalala niya ang kanyang sariling ina. Ang kanyang ina ay isang matatag na isang babae na hindi sumusuko sa anumang hamon. Ang kanyang ina ay nagturo sa kanya na maging malakas, na maging matatag. Ngayon, kailangan niyang sundin ang kanyang aral, ang kanyang pinakamatinding pangaral. Hindi siya magiging biktima. Siya ang maghanap ng katarungan, siya ang magpapakita ng lakas. Ang kanyang kwento ay hindi matatapos sa sakit at pagtataksil. Ito ay matatapos sa kanyang pagbangon, sa kanyang paglaban, sa kanyang paghahanap ng kapayapaan, sa kanyang sariling mga termino. Ang araw ay patuloy na gumagalaw. Ang oras ay lumilipas ng dahan-dahan, ngunit ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis. Naisip siya nga paraan upang ipagpatuloy ang kanyang pagpapanggap, upang magtipon ng mas maraming impormasyon. Kailangan niyang makakuha nga mas maraming patunay, mas maraming detalye tungkol sa mga gawain ni David. Ano ang susunod na habang? Maaring magsimula siya sa pagmamasid. Ang paksubaybay sa mga galaw ni David, ang kanyang nga tawa sa telepono, ang kanyang nga text messages. Ngunit paano niya gagawin iyon nang hindi ito namamalayan, nang hindi nakdududa? Kailangan niyang mas matalinong paraan, isang diskarte na halos hindi mahahalata. Kailangan niyang gumawa ng isang listahan ng mga posibleng lokasyon, mga lugar kung saan maaring makita si David at Maria. Ang mga restaurant, ang mga hotel, ang mga apartment. Kailangan niyang maging isang detective sa kanyang sariling buhay.
isang detective na naghahanap ng katotohanan. Ang pag-isip ng mga posibilidad na ito ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam. Ang isang bahagi niya ay gustong magtakip ng kanyang nga mata, gustong kalimutan ang lahat, gustong bumalik sa panahon na wala siyang alam, ngunit ang isa pang bahagi niya ay gustong malaman ang lahat. Ang pag-alam sa katotohanan, gaano man ito kasakit, ay magbibigay sa kanyang kapayapaan, ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Napadesisyonan niya na magsisimula siya sa paghahanap ng abogado. Ito ang kanyang unang formal na hakbang. Ang pakuhang legal na payo ay mabibigay sa kanyang kalinawan sa kanyang mga karapatan at sa kanyang mga pagpipilian. Ito ay magbibigay sa kanyang isang roadmap sa kanyang paghahanap ng katarungan, isang gabay sa gitna ng kanyang kalituhan. Ang kanyang kamay ay tumigil sa panginginig. Ang kanyang isip ay kalmado na ngayon. Ang kanyang puso ay puno ng matinding determinasyon. Handa na si Liz na harapin ang anumang hamon na darating sa kanyang harapan. Ang bagyo ay nagsimula na ngunit hindi siya magpapatangay. Siya ang maglalayag sa bagyo at siya ang magiging kapitan ng kanyang sariling barko.